Hi guys, so it's Sunday today. So namalengke ako kanina ng almusal namin. And ito, I came across yung tawag dito, tahong vendor sa labas. So syempre, favorite ko tong tahong na to. And binilinis ko na siya ngayon. And just wanna share you some a tip kung paano siya linisin, ano. Kasi alam niyo yun, ano, yung part na yan, yung parang may buhok, di ba? Yan. Oh. Di ba yung iba nag-struggle dyan linisin yung tanggalin kasi nga kadalasan makapit yan. Di ba? Kaya pag tinatanggal nyo mahirap. So ngayon share ko lang sa inyo yung ginagawa ko. Paano ko siya na tatanggal ng madalian. Okay? Kasi yung iba may napanood ako dati parang para lang matanggal to with ease. Nilagay pa sa freezer yung yung tahong. O di ba? Parang okay naman, syempre, madali nga nung pagkatapos ng ilagay sa freezer, tas yun nga, madaling natanggal. Kasi nga lang, hindi na fresh yun, diba? Kasi mas magandang kainin yung tahong pag fresh, diba? Pag bagong huli. O, tulad nito. Okay, so let's proceed na. Ipakita ko sa inyo. So, ang kailangan lang natin is that, kailangan lang natin ng basahan na basa. Malamang basahan eh. Kaya dapat basa, diba? So, pakita ko sa inyo kung paano, ha. Okay, so, kita naman, diba? Ito na, nakapag-upisa na ako. So, ayan. Ito yung basahan. Diba, yan. So, pag kumuha ka niyan, ito, tulad na ito, yan, meron yan, diba? O, ayan, kita nyo, ha. Ayan, o. See? So, kita mo to. Kahit maiksi yan, kasi yung iba nahihirapan dahil nga maiksi. Pag ginamitan man ito, masana basa. Oh, di ba? Kita nyo, ang dali lang, no? Di ba? Oh, ganun lang, isang hatak lang. Isa pa. Yan, ito, yan. Yan, ganyan yung may hirap tanggalin. Kita nyo, di ba? Yan, oh. Oh. Kita nyo, ha? Oh. Yan, oh, kita mo. Oh, almost nahatak ko na, oh, kita nyo? Almost nahatak ko na kagad. So ganyan lang pag maglilinis kayo, tatanggalin niyo tong yung ng tahong. Parang ugat nila, di ba? Ganun. Yeah. Pero yung iba kasi yan, tulad niyan, hindi mo na halos makuha yung wala na yan, parang na, semi-kalbo. may masyado, yo. Wala kang mahahawakan yan eh. Pero okay lang yan. Ayun, pero kung kaya mo naman siya maabot, ayan, ano ko pa? Yan, may musbong. May musli. Ayan, sige, yan. Ganun lang, yan. At least matanggal mo siya, mabawasan mo siya. Yan, yan. Okay. So, I'm just sharing you with this method, guys, or technique na to, para hindi rin kayo hinihirapan pag nag-release kayo ng tahong, diba? Para di na kayo yung yung tipong kung ano pang gagawin nyo, hindi nyo kagad maluluto yung tahong ninyo. Sayang. And then syempre, isa pa sa kailangan mong linisin, tanggalin dyan, yung barnacles. Ayan, may barnacle yan. Ayan, diba? So just easily use a knife. Tapos ganyan lang. Ganyan lang. Ayan. Natin yung iba, baka mayroon pang barnacle yan. Ayan, ganyan lang. Baka meron sa inyo magsasabi ng arte ko naman. Hindi ko maarte, talagang ililinis to ng mabuti. Kasi kung nanonood kayo ng mga cooking shows sa mga European countries, Western countries, kung papansin niyo yung tahong nila sobrang linis, ang kinis. Oh, tas wala yung mga ugat-ugat na yun, yung buhok-buhok na yan. Ganun po yun. Kahit sa mga restaurant pag kumain kayo, diba? Pag nag-ahay sila ng tahong na dish. Ganun yan. Malinis talaga dapat yan. Kasi syempre yung mga barnacles na yan, kaya yung mga ugat na yan, buhok na yun. Pero mayroong mga yan, baka may mga parasites yan dyan, diba? Hindi mo alam, baka mamaya ma-intake mo, kinain mo. Yan, tulad yan, barnacles. Barnacle, yan. Okay. Natin yung iba, may buhok pa. Okay. So I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng mga magandang tip
on how to properly clean yung tahong ninyo. Tahong ninyo. Yung tahong ninyo eh. Parang ano, may particular kang ano pinaparinggan tahong ninyo. Okay, so I'll just continue this. Pakita ko sa inyo mamaya pag tapos na lahat. Okay? Wait lang. Tuloy na natin to. Mas masarap kasi pag malinis ang tahong. Dali lang tanggalan kasi nga makapit pagbasa, yung basahan. So yung ano na yan, yung dumi na yan, mancha yan, yun yan sa may ano, mga ugat na yan. Yan. Kaya ang gagamitin nyo, malinis na basang-basahan, ha. By the way, kaya ako pala ito na ano, na discover tong ano na to, tong technique na to. Aksidente lang din to, matagal na. Kasi nga mahilig akong kumain nitong tahong na to. Diba? Kumbaga ano lang siya eh, parang naisip ko lang na habang naglilinis ako ng dati. Napawa ako dito sa basahan. Tapos yun, ginamit ko na lang siya. Bigla. Yun. So, ito na, ginagawa ko na to every time na nagpiprepare ako ng tahong. No? Kasi nga, mas masarap ang tahong pag bagong, ay pag mas malinis. Okay, we're almost done. Unti na lang. Yung iba naman, marami naman ding hindi na ano, wala na yung ugat, tanggal na. Okay, so we're done. So, gagawin ko naman, hinisi ko na siya ng mabuti. By the way, ito pala yung ano, yung mga ano ng barnacles. Ayan o, kita nyo? Yan yung mga barnacles. Diba? So, sige, let's continue. So, usually naman, ang ginagawa lang naman dito is binaban nyo. Okay. Kaya ito ang nilang gawin ha, para malinis na malinis. Thoroughly. So, ang ginagawa ko nito, mga 2 to 3 times ko itong discrub ng ganyan. Okay, so sa 2 to 3 times lang. So, ito na ito. Yan. O, yan. Malinaw na yung tubig. So, last na to. Okay. We're done washing our muscles thoroughly, properly. So, next naman natin gagawin is i-prepare na natin yung mga other ingredients. Kape muna tayo. Lumamig na tuloy. So, main ingredient naman dyan is ito. Ginger, syempre. Tagtaran. Tingnan na lang natin. Kasi kailangan lang naman dyan. O, tingnan naman. So, sa pagbalat ng luya, guys, pwede naman gamitin yung kutsara din. Pero, syempre, kung sanay na kayo sa kutsilyo, tulad ko, yan, ganyan lang. Diba? Yan. Kasi gusto ko ma-maximize yung ano yung flesh ng ano, ng luya. Para walang sayang. Alam mo na yan. Mahal ba ng mga bilihin nyo yun eh. Pero pag nagmamadali ako, binabalatan ko talaga siya ng ano, yung normal na pagbabalat, yung makapal lang ano. Pero since it's Sunday today, wala naman tayong biyahe, rest day, let's take our time. Kumbaga, just take your time, not mine.
Huwain lang natin siya ng maninipis. Yan, o, diba? Okay, and syempre, onion. Yan. Yan lang naman ang nilalagay ko. Kasi yung simple kong ginagawa dito, sinabawan lang eh. Pero pag may time ako na na gusto ko siyang yung medyo social, yung di ba, yung may Sprite tapos yung may di ba to? Butter, yun. So hindi ko siya trip ngayon eh. Kasi minsan pag ginagawa ko siya ng madalas, nakakaumay. Kaya mas masarap kung sinabawan lang. And by the way, sa sinabawan kasi, pag itong tahong, pwede mo naman siyang hindi lagyan ng tubig kasi nga, magkano naman yan eh. Tawag dito, magkakatas yan. Magjujuice naman yan. Kasi nga, fresh from the sea. Diba? Pero kung ginagawa ko, nilalagyan ko ng onting tubig. Kasi kapag wala namang sometimes masyado siyang maalat. Diba? Yun. So, okay na. Okay, so, ito lang gamitin natin. Ating, tawag dito, casserole. Casserole? So, ganyan lang. Lagyan mo lang sa iba, sa ilalim. Ang sibuyas, ang luya. Sabi natin ito naman sa ibabaw yung iba. Guys, huwag nyo nang lagyan ng asin ha. Kasi pag nilagyan nyo pa ito ng asin, sobrang alat na yan. Ayan, ganyan lang. Okay. Tapos a little bit of water. Dito tayo sa may filter kumuha. Ayan. Tayo yan dyan. Oh, diba? Amazing. Ayan, okay na yun. Tama na yun. Kunti lang naman. Hindi mo kailangan marami. Para lang mas masabaw. Okay? So, ayan na. Hintayin na natin itong kumulo. Okay? So, ganun lang kasimple yan. Diba? Kaya yung ulam natin mga Pilipino, lang eh, na napakasimple lang i-prepare, pero masarap. So, thank you for watching. Ganun lang naman kadali yan. And I hope mayroon pa akong mga makamap na mga ideas na pwede kong share sa inyo later on, diba, sa mga ginagawa ko. Okay, so thank you for watching my fellow Pinos, my followers. Okay, this is once again your tawag dito, semi-vlogger, be a hero. Okay, thank you, bye. Uy. Ooh, yeah, sarap no? So just for a few minutes lang naman yan. Okay?